This will be my first ever solo travel, and I am here at Kwentong Dagat at Liuliwa, Zambales. I will be sharing my experience and the expenses I spent during my stay. If you want to know more, then keep on watching. This is the reception area. Walk-in are allowed, but still it is better if you book a room bago pumunta dito. I will be staying in this cabin. Talisay Deluxe yung name ng cabin. May aircon na yung room, at may CR na din sa loob. Good for 2 packs na ito, guys. Pwede kayo mag-book sa FB page nila. Search nyo lang yung Kwentong Dagat na page. Anyway, itutour ko muna kayo dito, guys, para makita nyo din yung mga cabin nila na very aesthetic at Instagrammable-labol. Napakalawak nga po ng resort nila. At malayo talaga yung cabin ko sa mismong reception. Very cutesy itong cabin na ito, oh. Madalas ko ito makita sa photo ng mga guest nila. Lakas kasi makabali-inspired ng design. Yung ibang cabin nga pala dito ay walang CR sa loob ng room. Pero may public CR naman sila, don't worry. Pasensya na kayo kung masyado ko malikot mag-video, hehe. Yung room rate nga pala is iba-iba. Iba yung price kapag weekdays, weekend, at kapag peak season na. Kung napapansin nyo guys, wala masyadong guest ngayon. No wonder naman kasi may bagyo daw pero wala akong pakihaha. Wala nga po palang signal dito sa resort. Ewan ko lang if yung ibang device ay meron, pero may wifi naman po sila. I'm heading to their gazebo kasi dun po may wifi. Sa rooms po kasi walang wifi connection. Even data walang access kasi walang signal sa room. Pero sa may seashore may signal naman. Well, masarap tumambay sa seashore while scrolling. Lalo na pag mag-a-update ng stories or upload ng photos sa social media accounts. Medyo malapit na nga pala ako sa gazebo area nila. Kaya ipa-fast forward ko na guys. Ito na nga pala yung gazebo nila guys. Finally, nakarating din ako. Dito nga din pala pwedeng mag-basic workout, may space kasi silang nakalaan para sa mga healthy living persons. Ito nga po at hinahanap ko yung password para makakonect ako sa internet. Ito na nga at dito pala nakadikit ang QR, Diyos ko Lord, hahaha. Since naikot na natin yung resort, dito naman tayo sa cabin ko. Maliit lang yung space at good for 2 persons lang talaga. This cabin has its own comfort room and aircon. May 2 bed na din. At towels tsaka isang tissue roll. Ang room rate po for this cabin is 3,588 kapag weekdays. 4,088 naman kapag weekend. At 4,588 kapag peak season. Ito naman yung loob ng CR, guys. May shower po pero wala silang heater. Nalagay ko na nga din pala yung mga gamit ko dito. Like skincare. Even yung makeup kit na dala-dala ko. Andito na din po. Ito na yung pinakamaayos na lagay ko, guys. Pero mukhang ang gulo-gulo pa din ng gamit ko. Okay na siguro yan, guys. Guguluhin ko din naman yan mamaya kapag ginamit ko. Dahil madami nga akong kaartihan sa buhay, nag-order pa ako ng hair extension sa Shein ko lang nabili to guys. Very cutesy. May conditioner and shower gel na nga din po dito sa loob ng CR. Pero syempre dahil Girl Scout ako na palaging handa, may dala akong sariling body wash, Tawas is Life, at conditioner. Napabili pa nga ako sa Watson ng Celiteke na travel kit. Ito yung facial wash. May moisturizer na din yan. At cleanser ang cute lang, kasi maliliit na bottle lang talaga. That's it for my short cabin tour, guys. Next naman, ito yung stub for complimentary breakfast na binigay sa akin kanina. Upon check-in po yan binibigay. Yung restaurant nga po pala ay super lapit lang sa cabin ko later, ipapakita ko sa inyo guys. Ito naman po ay yung receipt na binayadan ko kanina. 1,794 na lang. Kasi nag-deposit na po ako nung nag-book ako sa page nila. By the way, may babayadan pa po kayong 1,500 upon check-in. Yun po ay para sa security deposit. Ibabalik po nila yun upon check-out. Awat na tayo sa pag-share ng info guys. Mamaya na po ulit. Ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda yung sunset dito. Sobrang lakas nga po ng hangin to the point na halos sumaklob na yung hair extension ko sa mukha. Grabe ba? May bagyo po kasi at sa totoo lang makulimlim po ang kalangitan kanina. Habang nasa biyahe ako, pinag-pray ko talaga na magka-sunset. Ganito kasi yung itsura ng langit kanina kaya akala ko talaga uulan, be. Maalon din po kaya mas pinili ko na lang manood ng sunset kaysa mag-swimming.
Siyempre, pagkatapos lumubog ng araw ay gabi na. Malamang. Kaya naman, oras na po para maghapunan. Ito nga po pala yung Kislap Restaurant. Vegan food po yung sineserve nila dito. Ang dilim, no? Gabi na po kasi hehehe. Oh, ayan na po, paliwanagin natin para mabasa naman yung menu aba. Dito nga din po pala i-claim yung complimentary breakfast for tomorrow. Bukas ko na sasabihin kung anong inclusion ng breakfast. Open area nga po itong restaurant nila at may second floor din po. Pero di na ko umakyat doon kasi tinatamad po ako. Tsaka ang dilim po nakakatakot umakyat. Baka biglang may tumulak sa akin doon. Hala o ay ha 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 ha. Ito nga po pala yung in-order ko. Tortang talong with egg tofu na may kamatis and plain rice. Nag-order na din po ako ng watermelon shake. Medyo matamis yung timpla. Pero okay lang. Sweet tooth naman ako. Grabe yung nguya ko dito, gutom na gutom. At may pusa pang ang lumapit sa akin. Gusto pa akong saluhan. Anyway, kain po tayo guys. At ito ngang si Mingming hindi ko naman inaalok di nakatiis at tumabi pa sa akin. Nung una ay natakot din ako kasi ayaw ko po talaga ng pusa. Mas prefer ko ang dogs. Mas gusto ko po yung nangangagat, roar. Pero since behave lang siya sa tabi ko, hinayaan ko na lang. To be honest, nag-ask sa akin yung staff sa resto kung okay lang daw ba sa akin na tumabi yung pusa. Para sa akin naman kasi, hindi naman makulit yung pusa. Kaya hinayaan ko lang. Gusto ko nga din sana ibigay yung natira ko na pagkain. Kaso sabi nung staff sila na daw ang maglilipat sa isang lagayan para makain ng pusa. Inaantok na din ako guys, kaya after ko kumain ay bumalik na ako sa cabin para matulog. Good night to you, Mingming. Day 2 at Kwentong Dagat. Good morning everybody. Let's start the day and slay. Ito nga po pala yung gate nila na papuntang seashore. It's 5:46 AM pa lang po, maaga talaga ko gumising. Gusto ko kasi mapanood yung sunset kaso mukhang matutuloy na yung bagyo. Malakas pa din yung hangin at makulimlim ang kalangitan. Balak ko pa sana mag-extend kaso baka abutan ako ng bagyo dito. Anyway, magche-check out na nga po pala ako mamayang 12 noon. Though ang dami ko pang gustong puntahan. Mag-ATV na lang, siguro ko mamaya. For now, mag-breakfast muna tayo. Since may complimentary breakfast nga na included sa booking, dito na ako ulit kumain sa Kislap Restaurant. Meron silang bread and peanut butter or jam, also coffee, and yung lugaw nila. Self-service dito mga person kaya namili na ko kung alin ang gusto ko kainin. Ready ko lang yung food ko guys later ulit. Don't forget to present your stub bago kumain guys. So ito na nga po yung lugaw nila, kunti lang kinuha ko kasi baka di ko maubos. Kumuha na din ako ng pandesal at peanut butter. Since hindi po ako hot coffee sa umaga, nag-order na lang ako ng mango shake. Hindi po kasama sa complimentary yung mango shake. In-order ko po iyon. Magbe-breakfast na po muna ako, bye-bye. After ko nga po mag-breakfast ay nagpunta na ako agad sa beachfront kung saan pwedeng mag-ATV ride. 500 pesos nga po pala ang rent sa ATV. Good for 30 minutes lang guys. Para ma-on and off po yung engine. I-click lang po yung red button. And then, ito naman po yung pipindutin together with this po, click them together para ma-start yung ATV. Madali lang po i-drive. Ako kasi hindi talaga ako marunong mag-drive ng motor or kotse. Pero itong ATV po, binabasic ko lang. Ay! Super enjoyable, labol-labol po talaga ito. Must try kapag nagpunta kayo dito sa Zambales. Ayan nga po at wala akong ibang ginawa kundi ang magpaikot-ikot dito sa tabing dagat. Nakakatuwa lang din kasi si Manong na nagpa-rent ng ATV sa akin, kinuhaan niya ako ng pictures and videos. Mababait yung mga tao dito. And I am happy for myself. Kasi nagawa ko mag-travel. Kahit wala akong kasama. Kung nakaya ko, alam ko na kaya mo din. Baka ito na yung sign para mag-Zambales ka, ha ha ha. Pero wag ka gumaya sa akin ha. Yung tipong magtra-travel knowing na may paparting na bagyo. Always keep yourself safe and prayers do work. So believe on Him. Kahit san ka magpunta, ask for His guidance. Hala, medyo madrama na yon. Pero guys, believe me bago ko to gawin. Napadasal muna talaga ako kasi nga first ever solo travel ko ito. Kaya kinabahan din ako magbiyahe. Ang layo din kasi, from Manila going to Zambales, 6 hours yung biyahe. But then it's all worth it. Hindi ito yung first time na nagpunta ako ng Zambales. I have been in Botulan last year with a friend. Sorry ang arte ng accent. Naka-text speech po kasi itong video na ito at hindi ko po boses yung nagsasalita. So ayun nga po, nung unang punta ko dito sa Zambales, iba talaga yung pakiramdam ko. Sobrang gaan, peaceful, tsaka very calm yung pakiramdam. Yan din yung reason. Kaya bumalik ako dito.
Pero yung alon dito B, ayaw kumalma. Guys, umaga pa lang to. As in 7 AM pa lang nung chinek ko yung time na nag-take ako ng video. Gustuhin ko man lumangoy hindi na ako naglakas loob kasi baka malunod pa ko sus Mariosep. Okay lang. Kahit dito na lang ako sa gidli. Magatampisaw na lang ang person. Grabe talaga yung alon, parang hinihila ako, kumalma ka, uy. Ako na lang yung aatras kasi hindi ako marunong lumangoy. Baka madala pa ako ng alon. Ay si OA talaga. Okay guys, ayaw ko na po. Babalik na ako sa cabin at sa shower na lang ako liligo. Gusto ko din sana matry mag-surfing dito. Kaso nga lang, hindi naman ako marunong lumangoy. Kaya wag na lang. Ang lakas pa naman ng wave good foe surfing. Guess what? Ming Ming is here. Ayan na naman po siya bigla-biglang sumusulpot sa tabi ko. Very, very cutesy. Nakatitig pa sa akin yan. Dalin ko to pabalik ng Manila Hello! So guys, malapit na akong mag-check-out kasi ang check-out time dito is 12 noon. And then, anong oras lang ba? 11 or 10? 10 pa lang, 10 AM pa lang. So, nagre-ready lang ako ng garment. Ayan. Naalis ko na actually lahat ng kailangan ko dalhin pa uwi. Na-ready ko na ulit. Pabalik, nalinis ko na yung CR kasi doon ko nilagay lahat ng skincare ko kagabi at saka yung mga gamit ko pang ayos. And then, ayusin ko lang yung bed na ginamit ko last night. And, yeah, I am ready to go back in Manila. Ito na nga po ang sinasabi ko. Biglang bumuhos na ang malakas na ulan. Hais! Mabuti na lang. At nung malapit na ako mag-checkout ay huminto na ang ulan. Ito na nga din po pala ang total ng expenses ko for my solo travel dito sa Zambales. Transportation fee 512 from Victory Liner Pasay Terminal to San Felipe, Zambales. Plus 80 pesos sa tricycle going to Kwentong Dagat Resort. Talisay cabin, yung room kung saan ako nagstay is 3,588 po since weekdays ako nagbook. And for my food, yung tortang talong, watermelon, and mango shake po na nakain ko is worth 600 pesos lang po. Nagbigay din ako ng security deposit na 1,500. Pero upon checkout ko po, binalik din nila sa akin yung 1,500. So, minus ko na lang mamaya sa total. For my transportation fee naman pa uwi, nagpay ulit ako ng 80 para ihatid ng tricycle papunta sa sakayan ng bus going to Olongapo. 112 ang pamasahe. From Olongapo going to Pasay. Terminal 305, total of 497 lang yung pamasahe ko pa uwi. I almost forgot yung ATV rent po, 500 pesos yun for 30 minutes. The total will be 7,277. Since nabalik sa akin yung security deposit na 1,500, nabawasan pa yung total. Instead, 5,777 na lang po yung naging expenses ko during this trip. That's all for today's video. Thank you for watching and see me again on my next video. Bye-bye.